Friday, siguro may pasok sila. Pero doon sa mga nakapunta, alam ko, may binigay ang Lord sa inyo ng mga hindi lamang enjoyment doon sa lugar, para matibok yun. Medyo malalaki ang bato, no? Matutulas. May natutunan tayo higit doon sa ating recreation, yung spiritual na buhay. Kaya magte-testimony rito ay may nakakuha ng mensahe sa dalawang araw na yun, no? Tawagin natin, mga nag-camp. Meron ba kayong gusto i-share? O ang na-share nyo lang yung pagkain marami? Puno ng pagkain, nakapagpili pa rin. Brother Mela, adobo at sa kapansin. Nagsawa rin sa pakwan, no? Iba hindi naubos kaya pinamili natin. Tapos meron pang milk tea. Oo, meron tayong camper of the year. Tawagin natin si Brother JP, siya ang nahila na camper of the year. Ayan. Okay, sige, Brother JP. Meron kong gusto i-share ang ating camper of the year. Wow, camper of the year na. Kasi next year na ulit yung youth camp na. So yun, good morning po sa inyong lahat. So, yun, isa po ako sa mga kasama doon sa youth camp na one day po. Simula nung Friday ng hapon hanggang Saturday ng hapon po. So, share ko lang po din yung konti lang na ginawa namin doon. So, yung youth camp po na yan, since ako po kasi hindi po talaga ako sumasama sa mga youth camp kahit sa mga ibang church. Doon na-invite po ako pero ayun, hindi po kasi nakikipag-participate, di ako pumupunta. So, wala po akong idea kung ano po talaga yung setup ng isang youth camp. Ang alam ko lang po kasi, may nakita ko mga youth camp, alimbawa yung sa mga Zambales, yung mga ganun malalakihan. Pero hindi ko po alam yung ginagawa doon. Tapos yun po kasi iba't ibang church. So ako wala po akong idea kung ano po yung takbo ng youth camp. Last year po, December, may youth camp din po kasi kami, di ba, yung kasama naman po is yung mga maliliit. So yun naman po, more on palaro, more on mga sharing din, ganun po. So, nung first time ko pong naranasan yun, parang yun na yung naset kong standard na, baka ganito yung youth camp, sabi kong ganon. Pero, nung nag-youth camp po kami ngayon lang, kahapon, grabe po yung pinagkaiba ng youth camp na yun. So, ito po ibabahagi ko sa inyo. Na-expect ko po sa youth camp namin, i-grouping po kami ni Ate Angie na dalawang grupo, tas more on talagang mga challenges, obstacle, team building. Pero yun nga po, simula nung gabi na yung nag-circle na kami, bonfire, ganun po. Doon na po nag-umpisa yung activity talaga na sharing. Yun, di po namin na-expect kung ano yung mga nangyari, narinig namin doon. So, sabihin ko na lang po is, yung mga kabataan natin, nakapagsabi, nakapag-share ng hindi po natin inaasahan na may ganun po talaga silang pinagdadaanan. So, yun po, may mga umiyak, may nagtawanan, meron pong umiyak din sa kakatawa. Bukod pa po yun. So, yun po. Babahagi ko na lang din yung mga ilang na tanong sa amin. Halimbawa, isang tanong doon, ano yung struggle na inaharap mo na ikaw lang yung nakakaalam? Yung ganun po. Siyempre, magkakaiba po kami ng age doon. Sabihin natin ako yung pinakabata puro, tapos sumunod sila. Sumunod doon sila AJ, yung mga kuya ko po. Nagkaroon po kami ng yung mga tanungan. So doon po, nakarinig kami ng iba't ibang problema, iba't ibang pinagdadaanan sa iba't ibang age po. Like, ano yung pressure sa bunso, ano yung pressure sa gitnang anak, tas ano yung pressure sa panganay. Doon yung po may isip na yung problema talaga is walang mabigat eh. So, talagang lahat tayo sa sarili natin, mabigat yun. So, sa iba, hindi mabigat kasi syempre, yun nga, madaling sabihin na hindi mabigat para sa kanila kasi
hindi naman po nila nararanasan. Yun nga po kasi, that what makes us unique po do. Kahit sa problem talaga, unique tayo. Magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan, magkakaiba po tayo ng way din kung paano natin malalagpasan yun. Doon po, sa mga tanong na yon talagang may hindi tayo na-expect na tao na ang galing-galing magpatawa, ang galing-galing umiti, ang ganda ng ngiti. Pero makikita mo doon yung itsura, grabe po yung iyak, grabe po yung luha. So ikaw kahit hindi ka po umiiyak na tao, makita mo lang siya kahit di siya nagsasalita, maiiyak ka, parang mararamdaman mo rin po yung nararamdaman talaga niya. So yun po yung parang pinaka-summary and bukod po ng youth camp na nangyari. More on sharing po kami, no? Not expected lang po talaga na youth camp na talagang hindi yung hindi yung katawan yung yung napagod talagang nawala yung pagod gamit yung bibig tapos yung tenga po. So, ayan. Tapos after nun talagang alam niyo po yung pagtapos namin nung gabi yun, yung may bonfire, grabe po yung setup. May kung anong may kung anong gaan kinabukasan, lalo na yung nag-swimming na po kami sa ilog. Alam mo yung pagdating po namin doon, hindi kami, wala kaming circle na usapan. Pero after po nung gabi yun, nung nasa ilog kami, hindi po kami naghihiwalay doon mga kabataan. Talagang andun kami sa isang pwesto, kahit malalim, susunod po yung iba. Lahat kami sama-sama na parang talagang may nabuo kaming bonding sa ganong kaikling oras po. So yun, masasabi ko lang na sobrang kakaiba niya, tas yun din po yung nakapagbabago ng standard ko sa youth camp. So yun, looking forward po sa mga ibang kabataan kapag sa next na youth camp natin na makipag-participate tayo. Talagang po, sabihin ko sa inyo, hindi lang sa yung mararanasan nyo. Yung parang pagod nyo ng ilang taon, ilang buwan yung tinadala. Parang kayang tanggalin ng isang gabi na yun. Nang hindi ka nag-iisa. May mga kuya, ate, tapos may mga kasama tayong halos parehas po ng pinagdadaanan natin. Tapos, sobrang daming aral na nakapulutan kasi isipin niyo po isang problema pero 8 ulo yung may sinishare na solusyon. Yung syempre sa isang ulo, may isip niya parang 3 or 2 na solution. Pero nung nakaikot kami, halos lahat po ng talagang napapagano, nakikinig. So, hindi naman po talaga maiwasan yung kulitan ng mga bata. Siyempre, may mga time na hindi nakikinig, pero hindi nyo po yung na-expect na kahit ganun sila. Talagang pag na-plus po yung puso nila, kahit sa kwento lang, kahit sa pandinig lang, talagang makikilala nyo po kung sino sila. So, yun po, next, talagang gusto kong i-encourage yung ibang kabataan na sa susunod pag nag-youth camp po tayo. Lalo na sa ngayon, kahit exclusive lang, wala naman po kasi kung exclusive or sumama tayo sa iba. Pero para sa akin po kasi, tayo muna na nandito, yung magkakilala bago tayo lumabas para alam natin kung sino tayo talaga. Tapos yung mga ready rin po tayo sa makikilala natin iba. Yan lang po yan. Maraming salamat po. Friday. Iba na hindi nagpunta eh. Magsisi na kayo. Ayaw yung sumama. Ayan. Yung pinakamurang cup eh, 600 na. Lahat, may t-shirt pa, may mga t-shirts pa. Sana yung mga ibang yun, sana makasama. Thank you, Brother Vince. Kami hindi kami youth, pero nandun kami para support lang po kami sa youth. Kasi dati po akong youth camper din. Pastor yung youth camping yan. Sabi ko nga, wala na yung kantang Round the table, you must go. Wala na gano'n eh. Panahon namin yun eh. Yung bang may mga, di ba, co-ed yan, may lalaki, may babae. Sa isang mahabang table, kumakain. Tapos pinaro kami doon ng round the table. Ibig sabihin, pag tinawag yung pangalan mo, yung lalaki tatayo, pupuntahin yung babae, tapos ira-round the table niya. Doon nagsisimula yung pagmamahalan. Wow! Inabot niyo ba yun? So, ako po ay produkto rin ng youth camp. Matin po ako din dyan sa mga camp na yan. Kaya mahalaga po yan. Lalo na sa kabataan natin ngayon, no? Hindi na magbarkada sa hindi magagandang barkada.
tayo ng mga mananampalatayang Kristiyanong kabataan. Sayang, wala po yung iba kahapon. Naghanap ako ng ibang kabataan, wala doon. Pero siguro next time. Kasi po next time, hindi na po ito sa church natin. Yung BGC po ay magkakaroon ng youth camp. 5 simbahan po ito. So, ni Lord, mangyari ito para makapag-meet tayo ng ibang mga youth. Ayan, may patataw pa ulit. Tawagin natin yung ating speaker kahapon. Meron tayong guest speaker. Akala ko galing pa sa ibang bansa. Pero puyat pa yun, no? Puyat pa. At, pero kinaya niya, siya pong ating naging speaker ng mga kabataan. Damang-dama niya ang mga kabataan dahil dati siya ay kabataan. Nag-camp din. Alam po, nag-camp din ito eh. Yung binabanggit ni JD sa Iba Sambales. Parang nakasama siya doon. So, i-share niya paano po siya ginamit ni Lord kahapon sa mga kabataan. Sige, Sir Aubrey. Ayan. Ayan po. Good morning po sa lahat. Good morning and actually hindi naman ako nag-camp. Pasensya na sa boses. Hindi ako nag-camp pero itong testimony na to, na-ready talaga ni Lord dun sa pinagdaanan ko. May mga maririnig kayo dito na ngayon nyo lang maririnig. Hold your horses, Papa. Hinihingil pa. Oo. Tapos, ayun na nga po kasi last few months, share ko lang kung paano dininig ng Panginoon kung paano kumilos si Lord sa buhay ko. And yung sinasabing encounter natin kay God, encounter natin sa Diyos. Last few months po kasi, medyo na-struggle po ako. Yung medyo, yung haba ng PC ko is nasagad na. Yung stress ko sa trabaho ko, yung pinapipray ko na word, Lord, kasi lately nagkakaroon na ng problema sa boses ko. Lagi na akong may ubo na hindi ko alam kung bakit. And then, yung workload ko, padagdag na padagdag, at the same time, wala naman dagdag sahod. And then, at the same time, nagpapile up yung mga utang ko. So, ito na po yung nangyari. Sobrang stress na akala ko hindi ako stress. Akala ko sa sarili ko, hindi ako bothered. Pero, may yung time na yung sinabi ko nga kahapon, yung mindset, nang meron kasi, hindi ko alam saan nanggaling, saan nag-start yung mindset na yun sabi, uy, ikaw, yayaman ka, ikaw, So, feeling ko, andun na ako sa pagyaman Alam niyo ang ginawa ko? Dahil nandun yung mindset ko sa pagyaman, ay, ang ginawa ko, si Papa. Ang ginawa ko, ang dami ko pong businesses, ang dami business na pinasok ko. Yung business na yun yung nagpalubog sa akin ngayon sa dami ng utang. Tapos, sabi pa, akala ko malakas pa ako. Sabi niya, ikaw, babe, kahit ang dami mong utang, no? Kahit na sobra-sobra yung from sahod ko compare sa utang ko is para lang nasa bubong yung utang ko, takas ako, ito lang. Ayun, sabi, akala ko malakas ako. So, pero, the same time, Lord, so gusto ko na talagang magkaroon ng financial freedom. So, dahil na doon yung mindset ko, so lahat ng mga pinapalo ko, lahat ng nakikita ko na pwedeng gawin, lahat ng businesses, pinapasok ko, pero failure. Pero good thing, nandun pa rin yung guidance sa akin ni Lord na every month I survive na makapagbayad ng utang every month sa bill ko. Pero, yun nga, sabi ko, Lord, ayoko na rin dito sa work na to. Dahil sa kaayaw ko sa work na yon, alam niyo guys, ginagawa ko, hindi ako nagtatrabaho ng tama. Ano doon yung pag-naksay ni Lord, oy, that's not good. Isa kang, lagi tayong remind, hindi ka isang empleyado lang, isang Kristiyanong empleyado. Ginagawa ko, maglalagin ako, ay si Vince pala naglalagin. Maglalagin siya. One hour ahead. Pero, ang talagang lagin ko is 9 o'clock, mag-start ako ng trabaho, 11. Kasi feeling ko, yun lang yung bayad sa akin. Tapos, matutulog pa ako yan, yung lunch ko 1 hour, abutin pa ng 2 oras. So, ganon yung integrity. Sobrang nag-knock sa akin si Lord, hindi na tama yung ginagawa ko. Lord, alisin na po ako dito sa work na to. Yung time na kailangan
maramdaman natin yun, yung working ng Lord sa buhay natin. Tapos, dahil pa, gusto mo ng financial freedom, ito pa yung mga sarili kong akala ko way ni Lord. Meron pa akong excuses na gusto kong makatulong sa mga mahihirap or someone na gusto kong magamit sa church for church building. Yung sabi ni Lord, isipin mo lang yung daily needs mo, ako na bahala or your next day. Ang ginawa ko ba guys, ito, this is not an encouragement. So, kayo na naman i-relate. I'm so sorry. Kasi, yung point na, alam niyo, parang hindi ko alam, mild lang ako, pero nagkano ako into gambling, parang tumaya ako ng ano, kasi sa ibang bansa, nakikita ko ano may nananalo sa lotto. Grabe, no? Ganun ko na point na tumaya na ako ng lotto, Powerball. Kaya sabi ko, kapag nanalo ko dito, secure na yung family ko for 30 years. No? Bayad ang utang ko, sabi ko gano'n. So, times, gano'n. Pero yun, grabe. Dahil nga, yung feeds ko rin, doon pinanood ko sa YouTube, pinanood ko sa Facebook is parang, how did you get wealth? Yung gano'n. Tapos sabi na kasama ko, ba't yan kasi pinanood mo? Sabi niya, hindi, para lang malaman natin paano yung buhay nila pag yung mama, natapin mo sa asawa, handa ka na ba maging bilyonaryo? So gano'n. Sabi ko, Lord, to the point na gano'n lang. Tapos, pero yun din fix na yun ang ginamit ni Lord. Meron doon, no? Sabi, paano kayo maman? Pero sabi ng mga mayayaman na yun, from the billionaire, sabi niya, huwag natin kalimutan ng Diyos, siya nagbigay ng yaman nito sa amin. Siya yung nag-guide sa amin. Tapos, parang biglang ko, hala, kung ako ba nanalo sa loto, anong testimony ko? Sasabihin ko dito, praise ka, nanalo ako sa loto. Tama ba yun? Maganda ba pakinggan? It's a shame. Hindi ganun nag-work si Lord sa atin, di ba? Hindi siya international loto. Sabi ko, Lord, so sorry. Gusto mo ba kapag ako tinanong, paano ka nag-yumaman? Ganon. Ganun ka, nanalo ka nga sa loto. Hindi maling-mali. Sobrang maling-mali. Tapos yun na, I have decided na, tapos sabi ko pa, gusto ko talaga negosyo na Lord, yun talaga nung ano ko na Yun na yung pinag-pray ko, yun na talaga yung gusto ko, decision, decided na kasi getting older na nga. Tapos, ayoko na kasi magpa-interview dahil sobrang lagi ang bagsak sa interview. Ayoko na magka-press or dahil sobrang, hindi ko na, ewan ko ba, English kasi, nakakasa yung interview na yun. English, ang hirap mag-English Tapos, pero, alam nila nyo kayo na, alam nyo, dahil yun nga, yung encounter ko kay God, ng time na yun na, Lord, sorry, hindi ito yung testimony na gusto mo sa amin. And then, yun, dahil doon, you change your mindset, yung mga papakaano na ngayon, moving forward, napapakinggan mo na mga preaching, yung mga magpapalakas sa iyo, papunta ka kay Lord, magbabasa ka ng Bible. That's the time na kahit na stress ka na, pasa ka ng Bible, makinig ka ng preaching yun. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko na ng word, mag-resign na ako. So, binigyan niya ako nitong isang training na hindi ko naman akalaan na ito yung magbibigay, yung pala yung sagot niya. So, ito, nag-pray ako for business. Dahil alam ko, deep na decided na ako to go business. Pero, nilagay na pa rin ako sa pagtatrabaho. Bakit kaya? Inisip ko, Lord, bakit mo kaya? Pero, kasi, ito naman, nilagay niya ako dito sa work na to, not knowing na itong work na to is, alam niya, mahina ako sa interview. Itong training, nagkaroon ng mock interview, akala ko training interview lang. Sabi ko, ayoko pa nga tinan Pero sabi ko, since training, para at least mag-familiarize ako sa interview. Pa-interview ako. Sumunod na message, you have been chosen to move forward. Hindi lang pala mag-interview yun. Yun na pala yung chance na magkaroon ka ng internship and at the same time, mag-absorb ka ng company. So, may susunod pang interview. Wow, alam mo yung interview na yun, kasi talagang Taglish kami. Kasi parang training lang, kasi nasa isip ko training lang Baliwala lang, pakaw lang. Tapos, eto na ngayon, ang mga hinahanap sa amin, sales, broker, agent. And then, yung next interview ko ngayon, with the client, na, yun, English Lord, binigay mo na to sa akin, na answer prayer na to, na bumasa ako. Then, sumunod, kay client, nilagay na ako sa collections. Yung collections na, sabi ko, wala,
Kasi hindi siya nagtanong lahat ng mga pinag-try ko kasi sabi from the previous interview, kung ano yung mga interview sa kanila dahil tungkol sa trabaho. Yun ang pinagandaan ko, pero yung tanong lang sa akin, yung tungkol lang sa trabaho ko before. And then, yung po, alam niyo guys, hindi ako graduate kasi ng college eh. Yung mga pinag-pray ko sana, graduate ako ng college, pero hindi. Sinaranas sa akin ni Lord kung paano mag-college, pero first year, first sem, ano naman yung ilalagay doon. Para rin ako high school graduate. So yung confidence wala, pero dahil nga, yung nagkanuan na nagtiwala kay Lord, eto na to Lord, binigay mo sa akin to. Nilagay niya ako sa collection, sabi sa akin yung coach ko. Sabi niya, meron akong background sa accounting. Wala po. Ngayon, guys, nasa accounting department ako ng logistics. Sabi ko, Lord, hindi ko akalain na bibigyan mo dito pala yung journey. Ngayon, so, I am praying, syempre, yung finance nga dito ko nilagay. Kung ano bang mga pagdadaanan ko pa, mahirap pero hindi imposible. Yan ang po sa lahat ng promises ni Lord, hindi posible. Mahihirapan tayo, dadaan tayo sa mga pain, pero hindi posible kay Lord. Basta cling to Him, sa Word of God, at saka yung renewed mindset. Yes, kahapon, sa message din yan sa amin talaga. Renewed mindset, yung mindset na you are moving forward together with God, na kasama natin siya. Yung po, nagpapasalamat talaga ako. Sobrang thankful kay Lord na hindi tinuway na ako, just live for today. Para mo ito mag-alala for sa mga susunod pa. Kasi yun nga, tsaka yung thank you so much sa word that na-remind 2911, si Pastor at nagbigay sa akin nun pag-graduate namin. Three of us, si Sheena and Julie, binigyan na kami ng kanya-kanyang verses. Sabi ko, ano kaya yung hindi nawawala sa isip ko yun eh. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and give you hope in the future. Sabi ko, Lord, ano kaya ito? Pero yun, nakikita ko na. Yung testimony, yung testimony ko, hindi ito applicable sa lahat, sa mga kabataan. Pero even though you're not graduate, I can put you there. Kaya kita ilagay dyan sa, kahit hindi ka accountant graduate, kaya kita ipagsabayan dyan. Sabi ni Lord, ganon. So, titiwala lang ako sa journey na to. Thank you, my God. Praise the Lord. Siya lang ay mapurihan sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin. Thank you, my God. Okay. May opening pa ba doon? Accounting ka ba? Yun po, maraming tinadaanan tayo sa buhay. Minsan, ang mukhang malungkot, hindi ibig sabihin, wala si Lord sa kanya. May mga pagkakataon sa ating pamumuhay, nalulungkot tayo. Kabahagi yung nagiging tayo, no? So, ang ating pag-aaral ngayon, ito po dito kay Pablo. Siya idumaan din sa ganitong pangyayari ng buhay niya. Ano man siya ay matatawag na apostol ng kagalakan. Kasi sa lahat ng mga apostol ng Panginoon, si Pablo ang matatawag natin a joyful servant. Kaya nga naisulat yung Book of Philippians. Dito sa pag-aaralan natin, continue sa ating series ng Corinthians, ating basahin itong 2 Corinto chapter 7 verse 5 to 10. Sige, 2 Corinthians, okay, 7, 5 to 10, tayo po ito may lahat, basahin po natin. Sabay-sabay. Ready, go. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ng matinding hirap, panunuligsa mula sa mga di kaalim sa iglesia, at hakot naman sa aming puso. Subalit ang mga nanginginagpis ay hindi pinababayaan ng Diyos. Inalim niya kami sa pagdating ni Tito. Hindi lamang ang pagdating niya ang nakaalim sa amin, maging ang kabutihan ginawa ninyo sa kanya ay nakaalim din sa amin. Binalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita, ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya lalo akong nagalak. Hindi ko pinagsisiyan ang pagkasulat ko sa inyo, kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman ko na saktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat.
Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo pagsisihan at talikuran ang iyong pagkakasala, kaya hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay umahanto sa kamatayan. Ang Diyos na nagpaalala ng kanyang salita, tayo po'y makaupo na. Lahat po tayo ay may mga pangyayari sa buhay natin na tayong naghihinagpis, nalulungkot. Kaya may nakasulat din naman sa Bible, sa Kawikaan, ang isang mukhang malungkot, hindi naman ibig sabihin marami siyang problema. No? Kaya lang, yung kanyang mukha, may mga sorrow o mga kalungkutan, hinagpis, na masaya naman ang kalooban. Diba? Ang ganda nun eh, diba? Pagka minsan meron tayong mga pinoportray sa ating sarili na okay ako, wala akong problema, di ba? Pero deep inside, meron ka eh. Hindi mo lang maibukas yun. Si Pablo, may ganitong istorya ng buhay niya. Isipin natin, si Pablo ba nalulungkot, naghihinagpis? Yes, nakaranas siya dito sa sulat na ito. Naghinagpis siya, nalungkot siya. Kaya ang kahinagpisan o pagkalungkot, ay godly din niya. Paano tayo magkakaroon ng kalungkutan? Papakita natin na tayo ay nasa Diyos pa rin. Ating title dito ay Godly Sorrow. Yan. Isang makadiyos na may kalungkutan. Meron palang gano'n, akala natin negative yung mga sorrow. Pero, kapag tayo nasa Panginoon, godly yan. Ibig sabihin, mas lumalapit tayo sa Diyos kahit tayo dumadaan sa ganyang mga kalungkutan o hinagpis ng buhay. Tingnan po natin, ang background po nito, sa 2 Corinthians chapter 2, verse 12, sinabi ni Pablo na itong si Titus, kilala po natin si Titus? Nabasa niyo po ba yung libro ni Titus o yung Tito sa Tagalog? Kasi di ba may mga sinulatan siya? At isulat ito ay address kay Tito, isa sa kanyang mga kasamang manggagawa. At ganoon din, pag nabasa niyo si Pilimon, si Tito, di ba may mga pangalan na nasa libro, isa si Tito dito. Ready na si Pablo para doon sa panahon na makikita sila sa Macedonia ni Titus. Kasi si Titus nagdala ng mabuting balita sa mga Korinto. Sumulat kasi si Pablo sa kanila na may sama ng loob. Kasi wala namang Facebook doon, Messenger. Nasulatan yung Korinto sa mga loob niya. Pero siya hinagpis at sinabi niya ito sa mga taga-Korinto. Isipin natin, isang tao nagtayo ng simbahan, siya ang dugot pawis ginawa niya para magkaroon ng church sa Corinth. Pero, meron pa rin narinig si Pablo na mga negative tungkol sa kanya. Na masakit, nasaktan siya. Ang dahilan, yung mga pagbibintang sa kanya. Atensyon daw si Pablo, nangangaral para lumami ang pera. Sariling motibo. O di kaya ay yung pangangaral niya, hindi naman totoo, hindi naman biblical. So nasasaktan si Pablo. Kaya siya sinulatan niya yung mga taga-Korinto. At pinadala niya ito kay Titus, doon, sa lugar ng Korinto. At habang nasa Macedonia siya, at alam niyo po ang Macedonia ay lugar na kung saan isang magandang halimbawa ng church sa kanilang kahirapan, nagtulong sila sa mga churches na walang kakayahan. Nagkaroon ng great famine o taggutom. Pero itong church sa Macedonia, mahirap na lugar to, tumulong sa mga nangangailangan. Out of their poverty, no? Mahirap na simbahan, tumutulong para lang sa mga kapatiran doon. So, yung pagdating niya doon, si Titus, wala. So, parang nalungkot siya. Magmingit tayo doon. Tingnan natin yung 2 Corinto 12 to 13. Yan, asahin natin. Ay, hindi na ilagay. Sige. Kung meron kayong Bible, pwede mo natin tingnan sa 2 Corinto chapter 2. Para makita natin yung background. Ano ang naging inagtis kay Pablo kung hindi niya makita si Titus doon sa lugar at alamin sa kanya kung ano nangyari sa sulat
na binigay niya sa mga taga-Korinto. Chapter 2, verse 12 to 13. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Na-expect ni Pablo na pagpunta niya sa Troas, makikita niya yung Titus. Di ba balita? Ano na nangyari sa sulat na pinadala niya sa Corinto? Sad to say, pagpunta niya, wala si Tito. Di ba meron din tayong mga kaibigan na kapag tayo may problema, may kaibigan tayong tinatawag. Tama ba? Maliban sa Panginoon. Meron tayong close friend. At itong tao na ito, pag nakita ko ito, matutulungan niya ako. So, ganun ang istorya ni Pablo. Like, in-expect niya, itong si Titus nandoon. Pero hindi pumunta rin si Titus. So, lalong naging ano yung kanyang damdamin. Baksak na si Pablo sa kanyang emotional na kalagayan. Kasi tao rin naman si Pablo, hindi naman siya Diyos eh. So, nakakaranas siya ng pagod, nakakaranas siya ng mga patikos. Sa kanyang magandang motibo pangangaral, nababahiran pa ang kanyang pangalan. So siya ay nagkaroon ng ganitong panahon na puntahan at magkita sila ni Titus. Kumbaga sa nung magkakapi sila sa Starbucks. Parang gano'n sa panahon ngayon, no? Meron kang gusto mong puntahan kaibigan kasi gusto mo alis ng iyong sama ng loob. Tapos may friend ka na kailangan kausapin. Pagpunta mo doon, wala siya. So parang nakaka-dismaya. Baksak ka na para mag-share ng iyong problema, pero yung best friend mo wala. O yung kasama mo sa gawain. At doon nga, nagkaroon ng ganitong damdamin si Paul na kanyang tinatawag na paghihinagpis dahil sa problema sa mga taga-Korinto. Kasi alam naman po natin, napakatigas ng ulo ng mga Kristiyano sa Corinth. Kaya nakadalawang sulat pa siya, di ba? May Corinthians first and may 2 Corinthians. Di ba? Ibig sabihin, dalawang beses pa niya sinulatan ng Corinto dahil sa problematic na mga Kristiyano doon, no? So, pag-ulit, asaway eh. Parang dapat itong mga taga-Corinto na magpapalakas sa'yo, siya pa ang magpapabaksak sa'yo. So, yun po yung background niyan. And only now, in our present passage, Paul resume the story of Titus coming. Itong binasa natin, nagkita na sila. Di naaluan na siya, kaya nagsulat si Pablo ulit sa mga taga-Corinth. So, masaya na siya dahil nagkita sila ni Titus at may magandang balita si Titus. Ito po yung mga bagay, nirelate niya, yung mga bagay na ito, nung nagkita sila ni Paul, ni Titus. Una, yung kanyang pagpunta sa Macedonia, Paul described his feelings and experience as affecting both as inner and outer person. So maybe meron si Pablo na inner and outer person. Lahat tayo may private and public life. Ito yung mga buhay natin sa harapan ng mga tao, pero meron tayong tinatago sa loob natin na hindi alam ng ibang tao. Tama ba? Pero kapag napanggit mo na, medyo nare-release. Kasi yung private life mo, hindi mo pwedeng sabihin sa iba, baka maka-offend sa iba. No? Lahat naman tayo, parang sabi nga daw nila, yung mga Christian, may suot-suot na maskara. Pagdating sa loob ng church, naka-maskara yan. Totoo ba yun? Para pagpasok sa church, parang banal. Papalitan nila yung maskara nila, banal ako, simbahan ako eh. Pero sa loob, meron siyang ginagawa na hindi maganda sa harapan ng Diyos. So, itong si Paul, meron din siyang ganito sa buhay niya. May external fightings. O nakikita sa labas na paglalaban. Ano yung verse 5? Sige, basahin natin. Na kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon, naranasan namin ng matinding hirap, panunuligsa mula sa di kaanib sa iglesia, at takot naman nasa aming mga puso. So, sabi niya, nung nasa Macedonia sila, hindi rin naman nakapagpahinga daw sila Pablo. Bagkus, naranasan nila yung matinding hirap, panunuligsa mula sa mga di kaanib ng iglesia. At takot naman sa aming mga puso. So, external fightings niya,
may mga paglalaban sa labas ng church. Kaya itong si Paul nakakaranas ng tinatawag na matinding hirap, tinutuligsa siya. Isipin natin ang kanyang layunin lamang maibahagi ang salita ng Diyos para sa mga taga-Korinto. May mga hindi kaalim doon sa church, sinisiraan pa siya. No? Bibigyan pa siya ng panghihina. At nakita natin sa pag-aaral natin sa mga nakaraang Korinto, ang mga matitinding naging external fightings ni Pablo dyan, may mga kapatiran, nagkakasuhan, parehong born again. Nagbibigay sila ng kaso sa korte, no? Nag-aaway pa sila. At meron ding mga incest o yung mga tinatawag na pakikiapit ng nanay at tatay o anuman sa mga anak. Nakita ito sa Korinto eh. May immorality, merong bagay na nagpapahina rin kay Pablo. Ganun pa yung church na pinlan ko. Akala ko okay sila, yung pala, hindi pala sila ganun okay. So, may mga external fighting sa buhay ni Pablo. Pero deep inside, meron din sa loob. Yung internal fears, yung takot. Ano ang sabi sa 2 Corinthians 11:28? Nailagay ba yan? 2 Corinto 11:28. Sige po, basahin natin kung meron kayong Bible sa cellphone. Meron din siyang internal na sakit. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Merong mga paglalaban sa labas ng church na hindi kaalit, talaga nagpapahina kay Pablo. Sumasama ang loob niya, nagkakaroon siya ng paghinagpis sa buhay bilang mananampalataya. Kaya kung kayo nakakaranas ng ganyan, si Pablo nga nakaranas niya. Eh tayo pa kaya, hindi naman tayo si Pablo. Kung ikaw compare natin sarili natin sa harapan ng Diyos, hindi tayo si Paul. At kilala rin si Paul kung paano siya namuhay ng tapat hanggang sa kamatayan. Pero tayo, mga mananampalataya, dadating din tayo sa buhay natin na may mga internal tayong mga nararamdaman na nalulungkot tayo dahil bahagi ito para mapakita ng Panginoon sa atin na siya ang ating kalakasan. Bukod sa lahat ng yan, sabi niya, inaalala pa niya araw-araw ang mga iglesia. May mga paglalaban sa labas ng church at inaalala pa niya yung mga problema ng bawat simbahan, itinatag niya. Ilang kaya yung tinatag na church ni Pablo sa bilang ninyo? Ang Galacia, ang Thessalonica, ang Filipos, ano pa? Meron pa kayo pagbanggit ng mga dinulatan ni Pablo na church? Galatians, Philippians, Thessalonians, Ephesians, Colossians. Di ba ang dami? Dahil siya, pinlan ni Paul, at nakakaranas siya ng ganito sa Corinth. At internally, may takot siya kasi may mga balita siya sa kanyang mga iglesyang tiranin. Ang dami rin problema. Kasi church planter siya eh. So di ba ang dami nagiging problema siya nababalitaan. So meron siyang takot sa sarili niya. Ano kaya mangyayari sa atin? Parang bugbog na ako dito internal and external yung kanyang pagdalaban doon. And then, meron siya tinatawag na yung pagdating ni Titus, yung pagbalik. Nakita sila, ito po yung pagbalik ni Titus sa verse 6 to 7. In Paul's direct need of comfort and encouragement, kailangan niya ng kaaliwan, kailangan ma-encourage. God used the coming of a colleague in the ministry. Kapag medyo pagod ka na, marami kang siphayo sa buhay, kapag may nakita kang kapatid sa Panginoon, magiging kalakasan mo siya. Problema, tanong ba, pag pinakita ka bang kapatid mo gano'n, magiging kalakasan mo ba siya o lalo kang nangihina? Diba pag may kayong mga kabataan kahapon, nandoon sa camp, diba lakas-lakas nyo kahapon? Hanggang sa kayo yung umuwi, masaya-masaya kayo. Bakit? Nagpalakas sa inyo yung mga kapatiran kasama nyo doon sa camp. Kasi kahit na kayo nagtatawanan, iba-iba yung kanyang mga problema sa buhay at may kwento ni JP, lumakas naman kayo dahil nakilala niyo ang bawat isa. Diba? Hindi lang kayo lumakas sa pagkain. Doon sa encouragement ng bawat isa, ay pareho rin pala kami ng problema itong kailangan ko na ito At i-share niyo yun. At dahil doon, naging kalakasan niyo sila sa isa't isa.
napalakas kayo. Kaya alam ko na sa inyong pag-uwi, dala-dala niyo yun. May dala kang naging problema i-share mo doon sa gabi ng bonfire. Di ba? Pag bonfire, yan yung parang retreat kasi yung nangyari, no? Pero, kung makita mo yung kapatid na yun na kasama mo, kumakain, nagbibiruan kayo, nagiging encouragement, nagiging comfort siya sa'yo, nababawasan yung iyong mga problema sa buhay. Ganyan ang nangyari kay Paul. Ay, salamat. Nagkita rin kami ni Tito. Noong una, hindi kami nagkita. Sumakit ang damdamin ko. Ngayon, eto na. Ano ang ginawa ni Tito? At naging bahagi siya ng papalakasin si Pablo. Tingnan natin sa verse 6. Yan, he comforted us. Kinomfort kami. Inaliw kami ng pagkikita namin ni Titus. Tingnan, basahin natin yung verse 6. Subalit ang mga nag-iinagpis ay hindi pinababayaan ng Diyos. Inaliw niya kami sa pagdating ni Tito. So kung tayo naghihinagpis, ang magbibigay sa atin ng kaliwan, maliban sa banal na Espiritu, ang kapwa rin natin kapatid kay Lord. Tama? Nung nagpunta kayo din sa loob ng church, alam ko, marami kayong dalang problema rin. Kahit kabataan ka. Pero nung makita mo bumiti yung kasama mo sa church, di ba parang na-encourage siya eh. Na-comfort ka eh. Uy, kumusta ka? Sa linggo tayo hindi nagkita. Nagkita tayo ulit ngayon, another Sunday. No? At first Sunday na ito ng May. Ang bilis ang panahon. Parang kailan lang, nagkita tayo nung last Sunday. Natapos ang buwan ng Abril, ngayon, first Sunday ng May. At na-encourage ka. Dahil bakit? Yung problema mong dala-dala, nakapagbigay ka aliwan sa'yo nung makita mo yung kapatid na yun. Tama? Kaya dapat maging source din tayo ng kaaliwan ng ating kapwa, kapatid sa Panginoon. Na hindi tayo nagiging source para siya lalo umina. Yung isang ngiti lang makita ka, morning, kapatid, musta ka na? Yan, mga ganyan. Nakapagpapalakas yan, yun ang kailangan natin ngayon eh. Sa dami ng problema ngayon ng bansa natin. Tapos dagdag pa yung problema sa bahay, problema sa trabaho, problema sa magkakapatid, di ba? Pero yung kapatid kay Lord, yan ang magbibigay sa iyo ng kaaliwan, maliban sa banal na Espiritu na nagbibigay ng kaaliwan. Nagpapadala si Lord ng mga tao para palakasin ka. Kaya ang ginawa ni Tito, bagamat siya ay nagkita doon, pinalakas niya si Paul. Pangalawa, he communicated to us. About what? Tingnan natin yung verse 7. Hindi lamang ang pagdating niya nakaaliw sa amin, maging ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya ay nakaaliw din sa amin. Binalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita. Ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagalak. Yun ang daladalang balita ni Titus. Pablo, okay na. Yung mga maaway sa iyo doon, namimiss ka nila. Wow. Ganda na yung mga maaway sa iyo sa church, namimiss ka. Kaya balik ka na doon. Di ba? Iba yung balita ni Tito. Paul, okay na. Yung mga taga-church ng Corinth, kumusta ka? Kumusta ka daw? Sa kabila na merong dinadamdam sa kanila dahil sinulatan na sila dahil may problema, ngayon namimiss ka nila. Kaya naging yung kalungkutan at pagmamasakit sa kanya, lalong nagalak si Pablo. Aba, may malasakit pa pala ang mga kapatid ko sa Corinth. At naibsan yung kalungkutan ni Paul sa balita ni Tito. Diba, pag may magandang balita, tuwan-tuwa kayo. Ano magandang balita? Yung mga taga-church ng Corinth, namimiss ka nila, naaalala ka nila. O di naging kagalakan kay Pablo yung dala-dala niyang sama ng loob o mga kapigatian sa buhay niya, naibsan dahil sa balitang iyon ni Tito. Naalala pa rin pala nila ako. Yung mga ganung bagay. Kaya minsan pag wala tayo sa church, mga ilang Sunday, di tayo nakapag-church. Pero pag bumalik ka, after mga wala ka isang buwan, ma-absent ka, tapos bumalik ka sa church. Diba? Imbis na ang marinig mo ay, aba, nabuhay. Hindi no? Iba yung sasabihin ng kapatid sa'yo. Uy, kumusta ka na? Lunch ka namin ah. Ano kaya ang feeling mo nun? Diba parang saya mo? Isang buwan ka wala simbahan, tapos ang greeting sa akin, na-miss ka namin. Diba? Hindi mo siya lalong bilagsak na,
Parang meron yata tayong pagkain ditong palitaw, lulubog, lilitaw. Sa church gano'n eh, may mga lulubog, may lilitaw. Pero tayo maging source ng encouragement. Baka kasi may matindi siyang problema, kaya nawala sa simbahan. Ganun ang feeling ni Pablo. Nung iniwanan ko sila, baka nagtampo sa akin. Nung binalikan ko, nagtatampo pa rin ba sila dahil sa sulat na ginawa ko? Kasi ang sulat ni Paul, sinasabihan sila na dinisiplina yung mga taga-Korinto, magbago na kayo. Magbago na kayo ng buhay ninyo. Sana maging mabago na ang buhay ninyo. Yun naman ang layunin niya. Pero ang dating sa mga taga-Korinto, para mga, ano tawag doon? Yung balat sibuyas. Nasabihan mo lang ng konti hindi ka naiimikin. May mga tao gano'n, no? Pinokorek mo para iayos yung sarili niya. Mga balat sibuyas, yung mga aramdamin, para naman sa kabutihan mo yun. Minsan maging handa po tayo sa mga correction ng mga kapatid natin. Kaya niya pinokorek ka, hindi dahil inaayawan ka niya sa buhay. Para i-discipline yung mga ginagawa mo hindi maganda. Ang tunay na nagmamahal na Kristyano, nagtutuwid ang kanyang kapatid. Hindi niya tinotolerate yung kasalanan. Yun ang gusto ni Paul. Dami ko nang sinulat sa inyo. Hanggang ngayon, di pa kayo nagbabago. Nakarating sa kanyang balita. Kaya yung sulat, hindi yan dinala mo mismo personal. Dinadala niya kay Tito. Pero yung design pa rin ni Pablo, kumusta na kaya? Baka naka-open ako sa sulat ko Iba yung sinabi ni Tito. Uy, namimiss ka. Ng mga taga-Corinto, nagpalakas sa kanya ito. Sabi niya, marahil. Maaring sulat ko para kaituwid yung kanilang mali. And then their earnest desire for Paul and their mourning for Paul. Ibig sabihin yung desire nila na makita si Pablo at yung kanilang pagtangis, naramdaman nila na kapag tumatangis si Pablo, tumatangis din yung mga kapatiran. Diba doon po sa sulat ni Pablo, pagka meron kang nakitang minamatayan, hindi ka naman makakatawa agad Nakakatawa ka lang pag may picture taking Tama nga namatayan, di ba pa? Pagka magpipicture taking kayo, para nakangiti. Noong namatay yung father ko, buong pamilya namin nakangiti. Sabi nung comment, ano ba to, lamay o birthday party? Kasi nakangiti kami lahat. Yung nag-comment, hindi naman siya mananampalataya. Parang daw siya sabi namin ang aming tatay, nasa piling na ng Panginoon. Kaya na, napangiti kami sa picture habang nasa likod yung kabaho ng tatay ko. So, may gano'n, may mourning for pag nakikitangis sa mga nananangis din. Ang biblical niyan sa Romans, I think sa Romans 12, makitangis sa mga nananangis. So, namatayan, alam nga namang hindi ka makisimpatya sa mga tao dumadaan sa ganung klase ng pagsubok. At yung pagdating ni Pablo, nakita sila, ay isang malaking kagalakan kay Paul. And then ano yung pagsusulat o yung correspondence si Paul dito? Ano yung kanyang pagbibigay ng liham ni Pablo doon sa letter? Ayan, may Paul's correspondence. Paul speaks of a letter written to the Corinthian church as any letter that we have effect upon the recipient. Doon sa kanyang sulat kasi sa Corinto, mayroong bahagi doon ng sulat ni Pablo na tinabaga pag binasa mo, ma-offend ka talaga. Pero ito naman yung content doon. 3, momentary sorrow, godly sorrow, worldly sorrow. Tingnan natin yung verse 8 to 10. Sige, basahin natin. Hindi ko pinagsisisiyan ang pagkasulat ko sa inyo dahil na nalungkot na kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman ko na saktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Ngayon, nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutan ngayon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo ng pagsisiyan, talikuran ng iyong pagkakasala, kahit hindi kayo napasama dahil sa amin. Pagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubuo ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo umahantong sa kamatayan. So may tinatawag si Pablo dito na may godly sorrow, worldly sorrow. O yung baka mundong kalungkutan. Iunahin natin yung momentary sorrow sa verse 8. Kaya balikan natin. Ano ba itong momentary sorrow?
Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat mo sa iyo dahil kahit nalulungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako na malaman ko nasaktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Nakareceive na po ba tayo ng messenger na tayo ay nasaktan dahil kinokorek tayo? Anyone? Kasi ngayon hindi na sulat na snail mail eh. Messenger na eh. Kasi ikaw, hindi ayaw mong ayusin ang buhay mo. Diba? Para rin naman sa'yo ito eh. Kaya tigas ng ulo mo, di ba yung mga gano'n? Pag-uwi mo kasi buhay mo, hanggang di na pabago yung buhay mo, ayaw mong tulungan yung sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Nakareceive ka na ba ng gano'n? Sulat? Sa messenger? O ang gagawin mo, ibablock mo siya. Ano ko ito? Block kita. Pero hindi mo na-reflect. Dapat i-reflect mo, tama ba yung sinasabi niya? Mukhang may tama nga. Ako lang ang may tama. Tama nga, no? Mayroon ako ginagawa, yung hindi tama. Ito, correct lang ako ng kapatid ko na ito. Depende naman siya na may message sa'yo eh. Kung yung may-message sa'yo, close friend mo, Christian yan, makinig ka. Huwag mo i-block. Kasi iisip mo, para ikaw masama. Hindi yun. Kailangan tanggap tayo ng mga correction ng ibang tao. Kasi para rin sa atin yun. Para tayo matuto. Isipin mo, si Pablo sumulat ng ganyan. May nabalitaan ako sa inyo. Gumagawa na hindi maganda. Nagpapailalim kayo sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga hindi kayo nakikinig sa turo ko. Ang pinakikinig niya yung turo ng iba, pagod na ako, marami nalusulat niya. At yung mga iba pa dyan, inaaway ako. Ang layunin ko lang naman, may bahagi ang salita ng Diyos sa inyo, pero may mga binigyan pa ako ng maling judgment. So, ganun yung sulat niya eh. Kaya dito, sabi niya, hindi, kahit na kayo nalungkot ka dahil dito, nalungkot nga ako na malaman ko nasaktan ko kayo eh. Ng kaunti dahil sa aking sulat. So si Paul, alam niya na yung kanyang sulat, piercing sa puso ng mga Corinth para maituwid yung mga Kristiyano sa Corinto. At alam natin, napaka-problematic nga ng church na ito. Kasi mga members dito, matatalino, maraming alam, pero wala naman sa puso. Yun ang problema. Tapos nag-aaway-aaway sila, may immoralidad sa loob ng simbahan, may mga ginagawa hindi maganda sa loob ng church, kinulatan niya. Di ba para siyang tatay sa taga-Corinto? So yun ay paalala. Pero, sabi ni Paul, momentary sorrow lang yan, lilipas din. Lilipas din naman yan pagka naisabi mo na yung dapat mong sabihin. Lilipas din naman yun sa tao makakatanggap, mamumuni-muni niya. Oo nga, no? Kaya mamaya, gawa kayo ng messenger sa tao gusto niyo i-correct. Yari, ako, pwede niyo i-correct. Pastor, para gumukuha ko kayo. Ganun, check eh. Para ma-check yung sarili ko kung tama o hindi. O, di ba? Kapit, medyo paalala sa iyo kasi mahal kita kay Lord, ayaw kita mapahama. Iwasan mo na yung mga ginagawa mo yan. Mga ganon, kasi nakita kita. Mga ganon. Na kasama ko artista. Eh baka pumasok ka sa showbiz. Iwasan mo yun. Baka sumikat, di mo na ako maalala. Yung mga messenger na open ka, sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo kasi gusto mo siya i-correct. Hindi para sa sarili mo, para sa kanya yun. Di ba magandang kino-correct tayo minsan? Kasi pag wala nagko-correct sa atin, ginagawa natin yung bagay natin, akala natin tama, pero hindi na pala tama. At yun, makakapag-develop sa atin ng maturity. Paano mo tinatanggap ang correction ng kapwa mo? Diba? Nagmamature ka na kay Lord? Bakit? Di ka na nagagalit? At inaayos mo yung correction niya. Ang galing! At pagdating ng panahon, yung sorrow na yun na parang nagtampuhan kayo, mawawala rin yun eh. At meron tinatawag na godly sorrow. Ano po itong godly sorrow? Baka Diyos na paghihinagpis. Bilangan natin sa verse 9, ano naman po yun? Ngayon, nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang yun, ang ginamit ng Diyos para akayin kayo, pagsisihan at talikuran ninyong pagkakasala. Kaya hindi kayo napasama dahil sa amin. Nagagalak naman si Paul kasi yung kanyang correction na ginamit ni Lord para akayin sila na magsisi at talikuran yung kanilang pagkakasala. Ito yung godly sorrow na
kapag ikaw ay kinokorek at tinanggap mo at naiayos mo yung relasyon sa Panginoon, natutuwa yung taong naka bigay sa iyo ng mensahe na yun. At sasabihin mo sa kanya, kapatid, salamat. Alam mo, mas sabi nga nila, mas okay ang brotherly love kaysa ang tawag hidden love, Secret love. secret love, dahil na ano, yung i-check mo siya, di ba? Open review. Open review rather than hidden love. Yung nire-review mo para mapatuto siya. So, at sign yun ng maturity. At sabi ni Paul, ako'y natutuwa. Kasi yung aking sulat sa inyo, nag-cause ng pagbabago ng ugali ninyo. Tinalikuran ninyo yung pagkakasala. Ay, hindi na kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan ah. Hindi na imura ng buhay mo ah. Okay ka na. Diba? Hindi ka na saking. Giver ka na. Nabago yung buhay dahil nakita nila yung pag-check ni Pablo para sa kabutihan nila. So yun tinatawag na godly sorrow. Kung ikaw yung malulungkot, lagi mo isipin yung godly ha, maging banal ka pa rin sa iyong kalungkutan. Pag ikaw tinutuwid, huwag kang magre-react. Diba? Maging may kabanalan pa rin yung iyong kalungkutan. Kasi minsan pag hinag-ihinag kita, parang kung ano maiisip mong gawin eh. O di ba, pag galit ka, pag may anxiety ka, parang gusto mo magalit eh. So, hindi magandang correction yun. Sa pangatlo, yung wordly sorrow, ito yung hindi maganda. Sa verse 10, binanggit ni Pablo na may wordly o makabundong pinag-peace. Sapagkat ang palungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang palungkutang dulot ng mundo, mahantong sa kamatayan. Sabihin, ang isang paghihinag peace o sorrow na galing sa mundo, ang dulo nun, hindi maganda, kamatayan. So, kay Pablo, okay na siya rito eh. Yeah? Na-share na niya ito at nabahagi na niya sa mga taga-Corinto, nagdala-dala ni Titus yung ganitong balita sa kanya. Ano po yung pinaka-conclusion natin? At ilan po natin conclusion natin dito? Only God's sorrow can lead to revival. Wow! Kapag tayo pala ay may godly sorrow, it can lead to revival. Alam niyo po yung salitang revival, maganda po ito sa isang tao. Lalo na sa isang tao medyo hindi ayos sa harapan ng Diyos. You need revival. Sabi ni Billy Graham, when revival comes, I expect to see two things. Una, a new sense of holiness of God on the part of Christian. Isang bagong senaryo ng isang tao Kristiyano, nakikita ng kanyang kabanalan. Yung holiness ng God, di ba? Makikita niya doon na, ba, okay yung kanyang buhay. Kahit na siya ay malungkot, siya naman ay pinakakitaan ng kabanalan. Pangalawa, a new sense of sinfulness, of sin, on the part of sinners. Yung bagong pagsisisi ng isang tao makasalanan, at nakita niya yung kasalanan niya sa harapan ng Diyos, siya ay nais na magbago. So, may revival na mangyayari sa buhay mo kung ikaw ay mamumuhay na may kabanalan, kahit na ikaw ay merong dinadalang mga kasipayuan sa buhay, at merong sense of sinfulness, of sin. Nakikita mo yung grievance o yung bigat ng kasalanan ng isang makasalanan. Kasi lahat naman tayo ay sinners. At nakita natin yung taong makasalanan nagbabago at pinapalitan ng Diyos ng kabanalan. Dawa sa ating pagiging darating ng panahon, tayo magkakaroon ng mga sorrow things sa buhay natin. May mga kabiguan, may mga hinagpis, sakit, at damdaming mahirap ipamuhay dahil nakikita sa ating sarili yung mga dagok ng buhay. Nawa makita natin yung godly sorrow, yung sorrow na kahit tayo nalulungkot, alam natin ito ay galing sa Panginoon at malalagpasan natin ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin. We need revival of holiness at makita natin yung sinfulness ng tao na magbabago bilang isang makasalanan. Sige po, tayo ay manalangin. Nakita namin Diyos, darating at darating sa buhay namin, sa aming mga buhay pananampalataya. May mga paghihinagpis sa aming mga sarili na hindi namin na ipapakita
sa mga tao at kayo lang ang nakakaalam. Tulungan mo kami, Panginoon, ma-revive sa ganitong sitwasyon ng buhay namin at makita namin ang iyong kabanalan na siya maghari sa buhay namin. At ang kasalanan ay hindi namin gawin sa aming mga buhay, kundi ang makasalanan ay magsisi at makilala niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Habang dumadaan kami sa pananampalatayang buhay nito, yung mga hinagpis sa buhay, Lord, salamat, ito ay nagiging source ng aming kalakasan, ng aming kaluluwa. Gamitin mo ang aming mga kapatid sa iyo, lalo ng aming kapatid sa Panginoon, para sila ay magpalakas sa amin. Kami rin naman ay maging kalakasan nila sa mga dumadating sa ganitong pagsubok ng buhay at kalungkutan, kami maging kalakasan nila. Sa pamagitan ng banal na Espiritu na tutulong sa amin upang ang bawat kapatid ko, Panginoon, sa iyo sa pananampalataya, bagamat ay dumadanan sa hinagpis ng buhay, naroon kami para magbigay ng comfort sa kanila. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Dahil ito po ay first Sunday ng May, meron po tayong Lord's Supper. By this time po, isa lang po ang ating